Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at bigyan po natin ng paglilinaw ito mga komento nila na kung saan ang kanilang paniniwala ay meron daw three divine power o Trinidad. At ito yung ating pag-aaralan na ibinigay po nilang mga talata, ating basahin. Dito po sa Mateo 28:18, 2 Corinthians 13:14, unang Pedro 1:2, 1 Corinthians 12:4 hanggang 6, Efeso 4:4 hanggang 6. At ito yung ating bibigyan ng paglilinaw na kung saan ang tinutukoy nila ay meron daw three divine power. Ngayon po ang ating unang bigyan ng pansin at mapag-aralan, ito pong Efeso chapter 4:4 hanggang 6. Basahin po natin. Mga kapatid, mas mabuti yata umpisahan natin sa verse 1 hanggang 6 sa kanyang ibinigay no po. Kasi mas maganda po yung buong konteksto, basahin na natin no, para makita natin at malaman natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat dito po sa Efeso, Kabanata 4. So mag-umpisa po tayo sa verse 1. Sabi po dito, kaya't ako nabilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Tuloy po natin, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasalahat at nasa lahat. Ngayon, paano ba natin ito uunawain? Kasi po ang ibinigay lang po niyang talata, ay 4 hanggang 6 na siya nagbasa. Pero nung binasa natin, malinaw po dito, yung binasa natin, kung tayo nag-umpisa sa verse 1, pinapakita po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, si Apostol Pablo ay nagsusumamo sa kapatid sa pananampalataya. Malinaw po ba? Na kung saan ito ang kanilang lakaran. Ano po yung dapat nilang lakaran? Sabi, lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinawag, ibig sabihin, kung gusto mo maglingkod sa Panginoon at ikaw ay magbigay ng lugod sa Panginoon, kailangan ng ating pagkatao, yun ibig sabihin, yung ating pamumuhay. Yung pagkatawag sa iyo, yung dati mong pamumuhay, iiwanan mo. Yung buhay na makasalanan, gumagawa ng kasamaan. Ano pa? Yung lahat ng klase ng kasalanan. Ibig sabihin, lalayo ka doon. Ngayon, kung ikay namumuhay na sa mga aral at turo ni Kristo, at ito yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa verse 2. Puntahan natin. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan. Ito yung ating dapat maipamuhay. May pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Ano ba ibig sabihin magparaya? Ibig sabihin, pag sinabi magparaya, ay magpalamang ka na lang sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon, ating ililinong ito, medyo malalim po yan. Atin mo nang i-discuss ito dito sa isang version ng Tagalog ang Biblia bago tayo lumipat ng ibang salin. Dito ipinapakita ni Apostol Pablo para makita natin sa ibang salin ay hindi rin magkaiba, kundi meron lang ipakita doon na iisa yung kaisipan sa mga binabasa natin. Kaya ituloy natin ito. Sabi pa ni Apostol Pablo, bukod dito sa kanyang sinabi na magpakumbaba, may kaamuan, nagtsatsaga, di ba? Nagpaparaya sa isa't isa. Ito po yung pagbubuklod ng pag-ibig ng kapatiran. Alam niyo po, para sa kanya ito, three divine power ginamit ni Pablo sa tali ng kapayapaan, unity of spirit, Efeso 4:3. Ipinaliwanag ko po sa inyo, hindi naman po yan three divine power. Ibig sabihin, kahit po mananampalataya, tao, three divine power na sinasabi po dito sa Efeso 4:3. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo yung mga kapatid sa pananampalataya. Paano magkakaroon ito ng unity na three divine power? Malinaw po ba? Kasi po, mali yung kanilang konsepto o
kanilang pangunawa sa kanilang binabasa. Kasi nga po, kung tayo magbabasa talaga, uunawain, iintindihin kung sino yung sinasabihan ni Apostol Pablo. Kaya dapat magsimula sa verse 1. Kaya nga sinabi sa verse 1, yan po, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad na nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. Di ba? Ang itinutukoy ni Apostol Pablo sa inyo, di yung mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon, ituloy po natin ang pagbabasa sa verse 3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ito ang tanong, yung bang salitang Espiritu dito, yan ba ang banal na Espiritu o ang ating Panginoong Hesukristo? Kasi po, maraming klaseng espiritu para hindi tayo magkamali sa pangunawa kasi mamali nito ng iba. Yan daw ay banal na espiritu. Pero malinaw po dito ang sinasabi, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng espiritu. Ibig sabihin po dito, para maintindihan natin, para magkaroon po tayo ng buklod ng kapayapaan, tayo'y naturuan ni Kristo ng aral. Malinaw po ba? Yung aral at turo ni Kristo para hindi tayo magkaroon ng pagtatalo-talo. Kaya sinasabi po dito, binuklod tayo ng kapayapaan. Yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan, yung aral at turo ni Kristo. Yun ang malinaw. Ano ho? Kapag ikaw po ay nakapag-isa kay Kristo, hindi ka na dating masama o makasalanan. Kapag ikaw ay nakipag-isa na sa Espiritu kay Kristo, ibig sabihin bago ka nang nilalang. O ngayon, para maipakita ko po sa inyo yung mga bagay na yan, ano pa sinasabi po dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:17. Sabi po dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Ngayon, babasa tayo ng ibang salin kasi po para maipaintindi sa atin kapag ikay binago na yung sinasabi po dito, basa tayo ng ibang salin. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ayun po ibig sabihin kung ikaw ay nakipag-isa. Nabago na ang iyong pananampalataya. Kung dati ang pananampalataya mo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, si Kristo hindi man Diyos-Diyosan yan, tunay na Diyos yan. Malinaw po ba? Kaya dapat sambahin yung tunay na Diyos, hindi yung Diyos-Diyosan. Bagamat maraming tinatawag na Diyos sa langit, maging dito sa lupa, kaya nga po, alamin natin yung tunay na Diyos ang narapat sambahin at paglingkuran. So malinaw po ba? So balik tayo dito. Sa kanyang pagkaunawa, dito po sa talatang ito, nagbigay po siya 4 hanggang 6. Kung ating uunawain po, sabi dito, may isang katawan at isang espiritu. Di ba't yung katawan tinatawag na iglesia? O di ba? May isang espiritu. Sino po yung namumuno sa iglesia? Ang tanong ko po sa inyo. Di ba't si Kristo yun? Kaya dito sa ibinigay po niyang talata, ito pong ibinigay niyang talata, ang sinasabi niya, three divine power. Ito po, binigay po niya. Sabi ni Mr. Owen, nasaan ang three divine power? Kaya nga wala po tayong maipakita na three divine power. Ang kanila, ibinigay yung talatang ito na Efeso 4:4-6, ito daw yung three divine power. Kaya nga pinag-aaralan po natin, nasaan po diyan ang three divine power? Ang sinasabi po dito, may isang katawan, hindi po three, isa lang po. At isang espiritu. Sino po yung isa ang namumuno sa iglesia? Ngayon, napakaraming namumuno. Nakita po ba ninyo? Isa lang talaga yung namumuno sa iglesia, si Kristo po yan. Kaya sinasabi po dito, may isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinawag kayo, yun, yung ibig sabihin tinawag, yung mga mananampalataya sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Iisa po yung iglesia. Ibig sabihin, kapag ikay sumampalataya kay Kristo at sumusunod sa kanyang pamaraan at utos, matatawag kang iglesia. Isang katawan po yun, hindi maraming katawan. Iisa po yun. Na kung saan, yung namumuno doon ay si Kristo. Kaya dyan, isang espiritu. Kaya si Kristo po ang tinutukoy dyan.
Pero sa kanilang pagkaunawa, mali po, hindi po yung three divine power. Kaya nga iisa, bakit sasabihin niyang tatlo? Nag-iisa po yung may kapangyarihan na pamunuan ang mga mananampalataya. So malinaw po ba? O basahin natin nga. Mayroon pong isang katawan na kung saan ay yung iglesia ay pinamunuan ni Hesus Kristo. O basahin natin para maintindihan lang natin ang sinasabi ng kasulatan dito. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, Efeso 5:23, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Yung salitang iglesia, yun na nga po yung katawan na ililigtas ni Kristo. Malino po ba? Yung iglesia ngayon na tinutukoy ay katawan na ililigtas ni Kristo. Sino po yung namumuno sa iglesia? Si Kristo. So malinaw po ba? Kaya dito sa ibinigay niyang talata, 4:4, puntahan natin, may isang katawan at isang espiritu. So ito yung tinutukoy dito, yung katawan na yun ang iglesia, na si Kristo yung namumuno, na si Kristo yung magliligtas sa iglesia o sa katawan. So mali po ang kanilang pag-interpret, pagpapaliwanag o yung kanilang kaisipan ay nasa sarili nilang doctrine. Kasi nga po, bakit mo isisingit yung divine power o three divine power? Wala naman tayong mababasang three divine power. Dito sa ibinigay nilang talata, Efeso 4:6, saka natin i-discuss itong mga talatang iba. Dito muna tayo sa isang talata para mabigyan lang po natin ng paglilinaw. So malinaw po, yung lalaki, ulo ng iglesia ay si Kristo ang tinutukoy. So malinaw po ba? Dito po sa Efeso 4:4 na kanyang ibinigay, ituloy pa natin sa verse 5. Sabi po dito sa Efeso 4:5, isang Panginoon o kanila, three divine power. So iisa naman po yung tinutukoy dito, isang pananampalataya. Ibig sabihin, ang kanila pala may tatlong pananampalataya. Kasi tatlo yung kanilang kinikilalang three divine power, di ba? So ngayon, ito pa, para maging malinaw sa atin, isang bautismo. Ano ba yung bautismo? Sinasabi ni Kristo, siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo. So isa lang yun. Ngayon, ito ang tanong. Bakit may sinabi na bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo? Ano ibig sabihin noon? So yan ang i-discuss natin sa susunod na mga araw. Kasi po, ang atin mo nang i-discuss ay itong Efeso 4:6. So ngayon, malinaw na ba sa iyo, mga kapatid, mga kaibigan, dito sa isang nagko-komento, ay nililinaw lang po natin, hindi po three divine power, kundi isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ang iniisip nila, ito pala yung sinasabi ng three divine power. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ito palang ibig sabihin nila na three divine power. Yung isang Panginoon, si Hesus Kristo ang tinutukoy dyan. Isang pananampalataya, mga mananampalataya ang tinutukoy dyan. Isang bautismo, ito po yung mga aral at turo. Diba? Kung ating haalamin, ang sabi po dito, yung ibabautismo, yung aral at turo. Kung pupuntahan po natin yung sinabi ni Mateo sa 28:20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Narito, ako'y kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So yung isang bautismo, yung turo po yan. Kaya yung aral at turo, manggagaling sa Ama, ibinigay sa Anak, at ibinigay ng Anak sa Espiritu Santo para ipagpatuloy yung aral. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Yung bautismo, aral na nagmula sa Ama na dinala ng Anak, at pagbalik ng Anak, dinala ng Espiritu Santo yung aral. Ano yung aral? Ang sabi sa 20, ito, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. So malinaw po, aral at turo ni Kristo, yung ibabautismo. Malinaw po ba? So dito, balik natin ang kanyang mga tanong, hindi po three divine power. Kaya nagbibigay sila ng talata, ito daw verse 3, ito ay unity of the Spirit. O balikan natin yung verse 3 dito sa kanyang ibinigay na talata.
Basahin natin. Ano ho? Para maging malinaw sa ating lahat. Efeso 4:3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sino po yung nagkakaisa? Mga mananampalataya. Saan makikipag-isa? Kay Kristo Jesus. 'Di ba? Para manatili yung kapayapaan, hindi na ikaw gagawa ng kasamaan. Manatili ka sa kabutihan. Yun ang ibig sabihin. Kaya dito sinasabi, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa. Kaya po dito, kaya nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ay hindi ka gagawa ng kasamaan. Tatalikod ka sa kasamaan para may kapayapaan. Hindi po ibig sabihin dito yung kanilang kaisipan na three divine power. Hindi po ganun. No? Kasi po dito sa talatang ito, hindi po ang unawa dito ay 3-in-1 God. Hindi sa Ama, hindi sa Anak at Espiritu Santo. Kundi dito kay Hesukristo ang pagkakaisa ng bawat mananampalataya para manatili sa pagkakaisa. Ang kaisipan ninyo, Ama, Anak at Espiritu ba yan? Mayroon 3 divine power. So nagkakamali po kayo. So dito na lang po muna. No? So babalikan natin sa mga susunod na videos na pag-aaral itong ibang mga talata na kanyang ibinigay. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng pag-aaral. To God be the glory. Amen.